Kaugnay po sa nationwide active threat drill at iba pang issue sa sektor ng edukasyon, makakapanayan po natin sa Department of Education Assistant Secretary for Governance and Operations, Roger Masapol. Magandang umaga po, sir. Si Mariz, umali po ito at live po tayo sa unang balita. Hi Maris, magandang umaga at sa iyong mga tagapakinig. Sec, kailan po balak ituloy ng DepEd yung nationwide active threat drill? Base po sa advisory na pinalabas ng DepEd ni Sec Angara ay pinagpipilian po sa September 2 or September 3. Alright. On the other hand, ASEC, may mga puna po kasi ang Philippine Psychiatric Association at Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry sa plano pong active threat drill ng pamahalaan. Batay raw po kasi sa iba't ibang mga pag-aaral, maaari raw magdulot ang nasabing drill ng anilay lasting psychological harm sa iba't ibang age group. Nakonsulta po ba sila o iba pa mga stakeholders kaugnay ng drill na ito at kung makakabuti ba ito kaysa yung harm na posibleng maidulot sa kanila? Yes, Maris, aware po kami doon sa mga suggestion at mga puna ng dalawang organisasyon, mga expert organization. And tamang-tama po, dahil na-postpone po yung ating nationwide drill, kukonsultahin po namin sila. Sa katunayan po bukas, mayroon na pong meeting na set po ang DepEd with them para po i-align yung aming drill o yung safety drill namin sa kanilang mga suggestion. Opo, sabi po kasi ng Philippine Psychiatric Association sa panayam po namin kanina lang na hindi sapat yung panahon from announcement to actual drill. Pinag-aaralan bang iurong ito pa ulit? Dahil kanina sinabi nyo mga nasa September, first week of September ito gaganapin. Mukhang hindi raw po sapat yung time eh. Sa ngayon po, nakaset po siya either September 2 or September 3. So yan po kaya po nag-prepare na yung mga schools natin. Kasama na dyan yung consultation ngayon na gagawin sa ating mga eksperto. That's next week. Na-appreciate po namin yung mga suggestion po nila sa aming gagawin. Kasi that's next week na po, ASEC. Yeah, so pag-usapan po namin sa EXICOM, mayroon po kaming EXICOM, at doon po namin malalaman kung kailangan bang iurong pa ulit or itutuloy na based na po dito sa mga pag-uusap ng ating mga eksperto. Alright. Kung hindi drill, ano bang ibang hakbang ng DepEd para masigurong handa at ligtas pa rin ang mga paaralan sa bansa sa mga ganitong klase ng insidente? So, tama po yung sinasabi ng mga association, ng expert association na may mga elemento noong drill na baka kailangang i-tone down o kaya alisin. So magiging lang po ito, safety drills lang po ito sa mga bata. Tuturuan sila kung ano yung magiging reaction nila kapag mayroong active shooter. Pero yung elemento na mayroong taong papasok may darang pare, pinag-iisipan po namin na tanggalin na yon at ang isitira na lang natin kung tuturuan po yung mga bata kung ano yung magiging reaction nila kung mayroong ganong papasok sa school. So yung pong mga elemento na nabanggit ng mga eksperto na posibleng magdala ng trauma, ng lasting trauma, yun po yung pinag-aaralan namin na ikonsidera sa aming mga plano ngayon. Natanggalin, opo. Oo. Kumusta naman po yung planong paglalagay ng CCTV at dagdag na security personnel sa mga eskwelahan? May kakayahan ba at meron ba tayong budget for that? Sa ngayong 2026, Maris, nagpalabas kaagad si Secretary ng Kautusan na i-audit po yung security measures ng mga schools natin. At dito tiningnan yung CCTV cameras, kung meron ba, security guard, yung mga metal detectors, pati yung mga perimeter fence, and even yung PA system. So, nalaman po natin doon sa audit na marami pong kakulangan pa, especially doon sa mga security guard at mga CCTV cameras. Kaya po, naglabas po ng direktiba ang ating kalihim, si Secretary Sani, na ino-authorize po niya yung mga schools na given their budget ay mag-procure o bumili ng mga for example ng mga metal detectors, whether it is a handheld or walk-through metal detectors. At pwede rin po silang mag-hire based po sa available budget ng mga security guards or security personnel. Ngayon naman po sa 2027, dahil alam na namin kung magkano ang kakailanganan na namin, more than 8 billion po by next year. Siniguro po namin na inilagay po namin yan sa aming proposal sa 2027 budget at tamang-tama po sa kasalukuyan po ay nangyayari po yung budget deliberation sa ating Kongreso. Alright. Kumusta naman po yung pag-hire ng guidance counselor sa mga paaralan? Kasi isa po ito sa mga pinakamalaking problema, yung kakulangan sa kanila.
Opo, nakalatag po ngayon na ngayong 2026 ay mag-hire tayo ng 15,000 school counselor associate. So sa katunayan, sa totoo lang, mayroon po tayong kakulangan po sa supply ng mga professionals like yung graduate ng psychology, ng child development, ng psychology. So ano po, kailangan po nating mag-train. Pero po ngayon, yung out of the 15,000, na-issuehan na po ng budget o yung NOSCA na tinatawag, yung more than 9,000 na items. So, ongoing na po ngayon, Maris, ang mga pagproseso ng mga appointments ng mga nag-apply at magka-qualify doon sa ating qualification standards. At stricto po tayo doon sa qualification kasi medyo po delicate po yung sensitibo po yung role na kanilang gagampanan sa mga schools natin. Alright, maraming salamat po, Department of Education Assistant Secretary Roger Masapol, sa inyo pong panahon at sa impormasyong binigay niyo po sa amin. Ingat po. Maraming salamat.